Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng mga naglalakihang mga pasabog at tumatikabong mga bakbakan sa pinakaabangan nating latest chapter ng final saga ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa simula nga ng paghaharap ni na Prince Loki at Im-sama fam, ay sinariwa muna ng Accursed Prince ang mga huling sandali bago tuluyang binawian ng buhay ang kanyang ama. Sa panahon ngang yun ay naalala ni Prince Loki kung paano siya kinumbinsi ni King Harald na tapusin ang kanyang buhay dahil sa matinding krimen na kanyang ginawa, katulad ng pagpaslang sa mga gwardya ng Oris Castle at pagiging sunod-sunuran sa world government nang hindi nalalaman ng mga mamamayan ng Elbaf. Sinabi dito ni King Harald na dahil nga raw sa mga nagawa niyang malalaking kasalanang ito, ay siya na ang tatanghaling pinakamasamang hari sa buong kasaysayan ng Warland. Kaya naman raw nararapat lang talaga na tapusin na siya ni Prince Loki upang mailigtas ang Elbaf mula sa kanya at makuha na ng Accursed Prince ang trono. Pagkatapos namang magbalik kay Prince Loki ang malungkot na alaalang yan ay sinabi niya kay Im-sama na ang buhay nga raw ng mga giants ay karaniwang tumatagal ng 300 taon. Subalit ang kanyang ama na si King Harald ay nasawi na kaagad sa edad lamang na 144 na hindi man lang nga umabot sa kalahati ng haba ng buhay ng isang normal na giant. Sinabi ng Accursed Prince na ito raw ang dahilan kung bakit masyado pang batang kanyang ama nung ito'y binawian ng buhay. Pagkasabi niya ni Prince Loki ay saka naman niya napansin ang pagtawag ni Im-sama sa kanyang ama bilang alipin. At dahil nga dito fam, ay napatanong ang Accursed Prince kay Im-sama na sinasabing siya na raw marahil ang responsable sa pagkawala sa sarili ni King Harald at ang dahilan kung paano nagawa ng hari ang mga karumal-dumal na krimen na yon. Nasa dulo nga ay siya rin namang naging sanhi ng kanyang maagang pagkamatay. Pagkatapos yung may tanong ni Prince Loki ay kagad namang sumagot si Im-sama at seryosong sinabi na siya pa nga raw mismo ang pinakanagrabyado sa hindi inaasahang pagkamatay ng kanyang pinakamalakas na Holy Knight. Ipinaliwanag ni Im-sama na dahil nga sa biglaang pagkasawi ni King Harald ay labis na naantala ang kanyang balak na masakop ang buong kaharian ng Elbaf at gawing isang malakas na perasang militar ang mga mandirigmang giants na magsisilbing panglaban ng world government sa paparating na malawakang digmaan. Ang naging pagsagot naman na yan ni Im-sama fam ay tila ba labis na ikinagalit ni Prince Loki dahil makikita na nga natin siya ngayon na bigla na lang itinaas si Ragnir at aktong ihahampas na ito pababa kay Imo. Mula naman fam sa ulo ng Warhammer form ni Ragnir ay nagsimulang dumaloy ang itim na kidlat na siya namang tanda na gagamitan ng Accursed Prince ng Advanced Conqueror's Haki ang kanyang papakawalang atake. Kasabay naman fam ng paglalabasan ng mga itim na kidlat ay ang pagdagundong ng malakas na kulog at ang pagdilim ng mga ulap na sinundan ng unti-unting pagbaba ng isang malakas na kidlat mula sa kalangitan. At habang pababa na nga ang kidlat mula sa itim na ulap, ay muli namang nagbalik sa alaala ni Prince Loki ang isa sa mga naging mensahe ng kanyang ama bago ito tuluyang nawala ng buhay. Sinabi dito ni King Harald na wala raw siyang pakialam sa kung ano man ang may iwan niyang reputasyon sa oras na mawala na siya sa mundo. Basta't ang mahalaga lang para sa kanya ay ang masigurado na mabibigyan nila ng magandang kinabukasan ng mga mamamayan ng Elbaf. Habang inaalala naman ni Prince Loki ang mga huling salita na binitawan ng kanyang ama, ay kigil na kigil niyang inihanda ang kanyang papakawalang atake laban kay Im-sama. Nanatili namang walang kibo si Im-sama at dito ay tahimik lang niyang inobserbahan ang ginagawang pagkilos ni Prince Loki. Sa sumunod na panel naman ay tuluyan na ngang lumabas mula sa kalangitan ng Elbaf ang isang napakalakas na kidlat na ngayon ay makikita nating mabilis na bumabagsak pababa sa Sunrealm. Habang nangyayari naman yan fam ay nagpatuloy pa rin si Prince Loki sa pag-alala niya sa mga huling habiling iniwan sa kanya ng kanyang ama
na tinanong pa nga siya kung hindi raw ba tamang kanyang sinabi na ang dapat na pinakamahalaga sa kanila yung matiyakang magandang kinabukasan ng mga mamamayan ng kanilang kaharian. Kasabay naman ang paggunita ni Prince Loki sa alaala ni King Harald ay ang pagtatanong niya kay Imsama kung ano raw ba talaga ang ginawa nito sa kanyang ama at bakit bigla-bigla na lang itong nawala sa kanyang sarili at nagsimulang pagpapaslangin ng mga sundalo ng Auror's Castle. Pagkasabi niya ni Prince Loki, tsaka naman niya sinabi ang pangalan ng kanyang isinasagawang atake na tinawag niyang Ragnar Izuchi o Iron Thunder One Hammer. Dito may makikita natin na tumama kay Ragnar ang bumagsak na kidlat mula sa kalangitan na siya namang nagresulta upang mabalot sa napakatinding daloy ng kuryente si Ragnar. Bagaman naman kasalukuyang nasa kanyang Warhammer form si Ragnar ngayon, ay makikita pa rin natin sa gilid ng dambuhalang maso ang kanyang cute na squirrel na muka na katulad nga ni Prince Loki ay gigil na ring pakawalan ng kanyang taglay na lakas sa kanilang kalaban. Nakakapagtaka naman fam dahil sa kabila nga ng nag-uumapaw na persa na taglay ng pinapakawalang atake ngayon ni Prince Loki ay nananatili lang nakatayo si Imsama sa kanyang harapan at tila ba wala man lang itong balak na iwasan ang paparating na malakas na atake ng Accursed Prince. Sa loob naman fam ng isang saglit, habang papalapit pa rin ang papalapit ang Ragnar kay Imsama ay bigla na lang nitong ginamit ang kanyang special ability na Omen. Dito fam ay nagpalabas ulit si Imsama ng isang malaking itim na apoy na may sariling buhay at malademonyong muka at inilagay ito sa kanyang likuran. At pagkatapos ay ginamit ni Imsama ang kanyang kanang kamay upang idirekta ang itim na bolang apoy para salubungin ang paparating na atake ni Prince Loki. Kitang-kita naman sa eksenang ito fam ang layo ng diferensya sa laki ni Imsama at Prince Loki. Dahil sa liit nga ni Imsama ay halos kasing laki lang niya ang hawakan ng Warhammer form ni Ragnar. Hindi naman nagtagal fam at mabilis na ngang nagsalpukan ng Ragnar Izuchi na pinagsamang persa ni na Prince Loki at Ragnar laban sa Omen na misteryosong teknik ni Imsama. Mukha namang sadyang napakalakas ng ataking ginamit ng Accursed Prince na Ragnar Izuchi dahil nagdulot nga ito ng isang napakalakas na pagsabog na matatanaw sa buong sunrealm ng Elbaf. Yun nga lang fam, sa puntong ito ay hindi pa rin natin masabi kung napantayan nga ba ng Omen ni Imsama ang lakas ng finishing move na yan ni Prince Loki. Subalit ang matitiyak lang natin ay nagresulta ang kanilang mga atake sa isang napakalakas na shockwave na kumalat sa malawak na kapatagan ng Sunrealm. Sa lakas nga fam ng shockwave na yan ay makikita natin si Bonnie at ang walang malay na si Sanji na muntikan ng liparin ng malakas na persa na nagmula sa matinding salpukan ni Imsama at Prince Loki. Mabuti na nga lang fam at nahawakan ng Vega pang clone na si Lilith si Sanji sa tamang oras bago tuluyang liparin papalayo ang katawan nito habang si Bonnie naman ay nagawang makakapit sa kapa ni Blackleg. Kahit na nga fam maging sina Jinbei at Nami ay kinailangan ring protektahan ng kanilang mga sarili nang sa gayon ay hindi sila matangay ng napakalakas na persa ng shockwave. Makikita naman natin sa sumunod na panel fam na hindi man lang gumalaw si Imsama mula sa kanyang kinatatayuan sa kabila ng napakalakas na impact ng pagsabog ng kanilang mga atake. Gulat naman si Prince Loki at dito'y hindi raw siya makapaniwala na nagawang tangkihin ni Imsama ang kanyang napakalakas na atake. Kaya naman dahil dyan fam ay napatanong si Prince Loki kay Imsama kung ano raw ba ang mga pinapalabas nitong itim na apoy at ano bang klase ng kapangyarihan meron ng mga ito. Talaga namang nakakagulat na makita fam na hindi man lang nagkaroon ng kahit isang galo si Imsama mula sa napakatinding atake na yon ng Accursed Prince. Lalo na nga't ginamitan niya pa ito ng Advanced Conqueror's Haki at sinamahan niya rin ito ng kidlat. At kahit nga sa puntong ito fam na nasa akto na naman ng pagpapakawala ng panibagong atake si Prince Loki, ay makikita nating nananatili pa rin kalmado at hindi gumagalaw mula sa kanyang kinatatayuan si Imsama. Sa sumunod na panel naman fam ay sinagot na ni Imsama ang katanungan ng Accursed Prince
at sinabing ang kakayahan raw na kanyang ginagamit ngayon ay tinatawag niyang Omen. At para daw madaling maintindihan ni Prince Loki, ay isipin na lang raw nito na ang Omen ay ang taglay na military might o perasang militar ni Im-sama. Habang sinasabi naman niya ni Im-sama ay sabay naman niyang binalutan ng itim na apoy ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. At sa ilang sandali nga'y nagawa ni Im-sama na palaki ng kanyang katawan sa pamamagitan ng Omen. Kaya naman ngayon ay halos kasing laki na siya ng ancient giant na katawan ni Prince Loki. Labis naman ngang kinagulat ng Accursed Prince ang pangyayaring ito at hindi siya makapaniwala na kasama rin pala sa mga kakayahan ng Omen ni Im-sama ang gawing giant ang kanyang sariling katawan. Sumagot naman si Im-sama at sinabing ang Omen raw ay isang uri ng kapangyarihan na matatagpuan sa lahat ng mga bagay, subalit nananatili lang raw na natutulog ang kapangyarihang ito. Habang nagsasalita naman si Im-sama ay muli siyang nagpalabas ng bola ng itim na apoy na may demonyong mukha sa kabilang dulo ng kanyang malasibat na sandata. Ang ginawang yun ni Im-sama fam ay nag-transform naman sa kanyang sandata bilang isang morning star o yung uri ng weapon na may mahabang handle at may matigas na metal spike ball sa dulo nito. Ang mala morning star na weapon naman na yan ni Im-sama ay kanyang ginamit upang salubungin ang paparating na atake ni Prince Loki gamit ang Ragnir. Kaya naman dahil dyan fam ay matagumpay na natapatan ni Im-sama ang panibagong pag-atake na ito ng Accursed Prince at nananatili nga siyang walang tinatamong kahit anumang uri ng pinsala mula sa kanilang laban. Pagkatapos naman fam ng salpukang yan ay bigla-bigla na lang nawala si Im-sama sa harapan ni Prince Loki. Sandali namang napatingala ang Accursed Prince nang makita niya na nasa itaas na pala niya ngayon si Im-sama. Mukhang kahit pareho ng giant ngayon sina Prince Loki at Im-sama ay higit na mas mabilis pa rin kumilos si Im-sama kesa sa Accursed Prince. Habang nasa itaas pa rin naman nga ni Prince Loki si Im-sama, ay bigla na namang nagbago ang anyo ng kanyang sandata. At dito fam ay makikita natin na muling lumabas ang isang itim na apoy mula sa dulo ng handle nito. Mula naman fam sa alab ng apoy ay bigla na lang lumabas ang itim na talim ng isang mahabang espada na kaagad naman ngang tumagos sa dibdib ni Prince Loki. Alam nyo fam, ang bagong form na ito ng sandata ni Im-sama ay natatangi sa kanyang mga naunang ginamit na weapon transformations. Dahil ang espadang ito lang fam ang nagtataglay ng sariling pangalan. At ang pangalan nga ng Black Blade na ito ay tinawag ni Im-sama na Nemesis, the Blade of Judgment. Dito fam ay kitang-kitang pagkakapareho ng Nemesis sa Yoru ng strongest swordsman in the world na si Mihawk. Kaya naman dahil dyan fam ay maugong tuloy ngayon ang usap-usapan sa One Piece community tungkol sa posibilidad na si Hawkeye ay anak talaga ni Im-sama. Lalo na nga fam at hindi lang ang mga espada ni Im-sama at Mihawk ang magkatulad na magkatulad, kundi pati na nga ang kanilang mga mata ay iisa lang ang itsura. Kahit nga fam ang mismong atake na ito ni Im-sama gamit ang Nemesis, ay minsan na rin nating nakita na isinagawa ni Mihawk gamit ang Yoru. At kaya siguro fam tinanghal na pinakamalakas na swordsman si Mihawk sa panahong ito ay dahil si Im-sama pala talaga mismo ang kanyang ama. Kaya rin siguro sila nagkasundo ni Shanks fam ay dahil paraw silang mga anak ng mga celestial dragons, subalit pinili pa rin nila na mamuhay bilang mga pirata. Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Sangayon ba kayo sa kumakalat na teoryang ito na anak nga talaga ni Im-sama si Hawkeye? Kung ganun nga fam, ay sino naman kayang maaring maging ina ni Mihawk? At bakit mas pinili niyang mabuhay bilang isang pirata kagaya ni Shanks? Sa pagpapatuloy naman ng chapter fam, ay mukhang napuruhan talaga si Prince Loki sa pagtarak ni Im-sama ng Black Blade na Nemesis sa kanyang dibdib. Dahil mula nga sa kanyang sugat at bibig, ay mabilis na umagos ang malakas na daloy ng dugo. Alam niyo fam, ito na ang ikalawang beses na may tumagos na espada sa dibdib ni Prince Loki. Dahil ang unang pagkakataon nga ay nung ginamit ni Saint Shamrock ang kanyang mythical Zoan sword na Cerberus para atakihin ang Accursed Prince.
Pagkatapos namang mahugot ni Imsama ang kanyang espada mula sa dibdib ni Prince Loki, ay piniliwanag nito na natural naman raw sa mga tao ang maghangad ng kapangyarihan. Subalit sa oras nga na makamit na ng tao ang pinakahangad nitong kapangyarihan, ay doon napapasok sa kanya ang korupsyon. Habang sinasabi yan ni Imsama, sabay namang pinakita ang Giant Captain sa sina Dory at Brogy nung mga panahong napasailalim sila sa kapangyarihan ng Domireverse ni Imsama at nag-transform sila bilang mga Demon Giants. Makikita naman natin si Imsama na tinransform ang kanyang kapa bilang dalawang malalaking itim na pakpak, habang si Prince Loki naman ay mapapansin natin na sinusubukan na ulit makatayo pagkatapos tanggapin ng matinding pinsala mula sa pagsaksak sa kanya ni Imsama ng Sword of Judgment Nemesis. Pagkatapos niyan ay muli na namang gumamit ng panibagong weapon transformation si Imsama. At sa pagkakataong ito ay isa na namang makalumang sandata ang kanyang pinili. Dito may makikita natin ang dulo ng malasibat na sandata ni Imsama na nagkaroon ng tila ba isang kadena. At sa kabilang dulo naman ito ay nagkaroon ng isa na namang matigas na bola ng bakal na gawa sa omen. Habang pinapaikot na nga ni Imsama ng mabilis ang kanyang sandata, ay nagpatuloy siya sa kanyang pagsasalita na sinasabing sa oras nga raw na pinili ng isang tao na magpaalipin ng dahil sa kanyang pansariling interes, ay matatali ito sa isang covenant o kontrata. Pagkasabi niya ni Imsama, tsaka naman pinakita si King Harald nung tumanggap ito ng Deep Sea Contract upang magsilbi sa world government bilang isang Holy Knight. Pagkatapos naman yan may sunod namang pinaliwanag ni Imsama na ang nararamdaman raw na paninibugho ng isang tao na nagnanais na makamit ang kanyang layunin ay ang siyang kapangyarihan ng kanyang omen. Sinabi ni Imsama na sa oras nga raw na magsama-samang tatlong bagay nito, ang corruption, covenant, at omen, ay doon na mabubuo ang higit na mas malakas na kapangyarihan. Habang sinasabi naman niya ni Imsama may makikita natin si Prince Loki na nasa akto na naman ng paghambalos kay Ragnar, papunta sa kanilang kalaban. Yun nga lang habang bumabuelo pa lang sa pag-atake ang Accursed Prince, ay mas nauna nang tumama sa kanyang matigas na bolang bakal na gawa sa omen ni Imsama. Ang pagtama naman ng omen sa katawan ni Prince Loki kagad na nagresulta sa isang malakas na pagsabog, dahilan upang matigil ang kanyang sinasagawang pag-atake. Kasabay naman ng pagsabog ng katawan ng Accursed Prince ay ang paglipad pataas ni Imsama na sinasabing sa oras nga raw na magsama-sama na ang corruption, covenant at omen ay doon na sa wakas magkakaroon ng domination. Ang tinutukoy nga ni Imsama sa sinabi niyang domination ay ang kanyang ganap na pagkontrol sa sino mang individual na tatanggap ng kapangyarihan mula sa kanya. Sa sumunod na panel naman ay tinanong ni Imsama kung gusto raw ba ni Prince Loki na makatanggap ng kapangyarihan na mag-aangat sa kanya sa lahat ng mga nilalang at magbibigay sa kanya ng kakayahang umapak sa mga mas mababa sa kanya. Habang sinasabi naman niya ni Imsama ay makikita natin na hindi pa rin nagpapatinag si Prince Loki at patuloy pa rin niyang sinusubukang hambalusin si Imsama gamit ang Ragnar. Grabe no? Ibang klase rin talaga ang taglay na kunat ng Accursed Prince dahil para bang binaliwala lang niyang nangyaring pagsabog sa kanyang katawan. At kahit nga ang pagsaksak sa kanya ni Imsama sa dibdib ay hindi pa rin naging sapat dahil ngayon ngay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang matinding opensa laban kay Imsama. Sa sumunod na eksena naman may makikita natin na matagumpay na ngang nadikitan ni Prince Loki si Imsama habang ang Ragnar naman ay halos isang dangkal na lang ang layo sa mukha ng kalaban. Hindi naman lumipas ang isang segundo at sa wakas nga ay nagawa na ng Accursed Prince na makatama ng malakas na atake kay Imsama. At sa pamamagitan nga ng Ragnar ay buong peso niyang hinambalos ang buong katawan ni Imu. Kasabay naman ng umaatikabong atake na yan ni Prince Loki kay Imsama ay ang kanyang matapang na pagtanggi sa alok nitong malakas na kapangyarihan. Mas mauunawaan naman natin sa sumunod na panel kung kano talaga kalakas ang pinakawalang atake ng Accursed Prince dito dahil nagawa nitong payanigin ng buong Sun Realm
At kahit nga ang kalupaan kung saan sila naglalaban ngayon ay bigla na lang nagsimulang magkabitak-bitak. Pati na nga fam ang kabuuan ng Treasure Tree Adam na siyang mismong pinagtatayuan ng buong kaharian ng Elbaf ay nagsimula na ring yumanig dahil sa ataking pinakawala ni Prince Loki. Subalit dahil na rin nga fam sa sunod-sunod na pagtanggap ng Accursed Prince ng matinding pinsala at walang humpay niyang pag-atake kay Imsama ay hindi may iwasang magsimula na siyang makaramdam ng labis na pagod. Dito fam ay hindi na napigilan ng Accursed Prince na mapaupo sa lupa habang maririnig naman natin siyang hinahabol ang kanyang paghinga. Mula naman sa lugar kung saan tinamaan ni Prince Loki si Imsama ay biglang naglabasan ng mga itim na kidlat sa likod ng makapal na usok na tila ba nagsasabi sa atin na hindi pa natatalo ng Accursed Prince si Imsama. Habang patuloy naman ang paghabol ni Prince Loki sa kanyang paghinga ay tinanong niya si Imsama at sinabing base nga raw sa ipiniliwanag nito kanina ay lumalabas na ang kapangyarihan raw pala ni Imsama ay dominasyon. Sinabi ni Prince Loki na mukhang nagkakamali raw si Imsama dahil ang totoo raw nitong kapangyarihan ay hindi dominasyon kundi ang pakikipagkontrata sa demonyo. Sumagot naman si Imsama at sinabing pareho lang naman raw ang dalawang bagay na sinabi ng Accursed Prince at ang pakikipagkontrata nga raw sa demonyo ay nangangahulugan ring domination para sa kanya. Habang sinasabi naman niya ni Imsama fam may kapansin-pansin na hindi man lang siya nagtamo ng anumang pinsala o kahit maliit na gasgas man lang sa huling malakas na atake na kanyang tinanggap mula kina Prince Loki at Ragnir. Pagkatapos namang makapagsalita ni Imsama ay kagat na sumagot ang Accursed Prince at sinabing wala raw siyang pakialam sa kung anumang pinagsasasabi ngayon ni Imo basta't ang tangi niya lang raw nalalaman ay hindi niya hahayaang madomina siya ng kahit sino paman. Habang sinasabi naman niya ng Accursed Prince fam ay makikita natin na nasa akto na naman ulit siya ng paghampas ng Ragnir papunta kay Imsama. At bago niya nga itutuluyang ihambalos ay pinadaluyan niya muna ito ng kidlat mula sa kalangitan ng Elbaf. Habang si Imsama naman ay mapapansin nating nagsisimula na ulit lumipad sa harapan ng Accursed Prince. Habang nagaganap yan fam ay sinabihan ni Imsama si Prince Loki na ang totoong kahulugan raw ng kasiyahan sa mundong ito ay matatagpuan lang sa oras na mapasailalim ka na sa kanyang domination. Pagkasabi naman niya ni Imsama ay biglang bumalik sa kanyang isipan ng isang alaala nung mga panahong masaya pa silang nagtatawanan ni Joy Boy. Bagaman naman nananatiling nakabalot sa anino ang parehong itsura na ni Imsama at Joy Boy, ay mapapansin pa rin natin dito na wala pa ang mataas na korona na nakapatong sa itaas ng ulo ni Imsama. At base nga sa konteksto ng flashback na yan fam, ay para bang tungkol rin sa usapin ng dominasyon ng kanilang pinag-uusapan. Habang ginugunita naman ni Imsama ang kanyang alaala kasama si Joy Boy, ay mas pinalakas pa ni Prince Loki ang dumadaloy na Advanced Conqueror's Haki kay Ragnir. At bago naman nga tuluyang pinakawala ng Accursed Prince ang kanyang atake, ay bigla-bigla na lang sumigaw si Imsama at nagpalabas ng malakas na burst ng Conqueror's Haki. Dito fam ay pasigaw na tinatanong ni Imsama si Joy Boy kung tama raw ba ang kanyang sinabi na sa ilalim lang ng kanyang domination matatamo ang tunay na kaligayahan sa mundong ito. Ito nga fam ang unang pagkakataon kung saan nagpakita ng matinding emosyon si Imsama na siya namang patunay na malalim talagang pinagsamahan nila ni Joy Boy. At kung dati na nga fam na malapit na magkaibigan sina Joy Boy at Imsama, ay ano naman kayang dahilan at tila mabigla na lang natapos ang kanilang pagkakaibigan na umantong pa nga sa malawakang digmaan na hanggang sa panahong ito ay hindi pa rin nagwawakas. Pagkatapos namang magsisisigaw sa galit ni Imsama ay lumipat na ngayon ng eksena kay Luffy. At dito'y makikita natin na hindi pa rin pala siya tumitigil sa pagkain. Kumpara nga fam sa huling beses na nakita natin si Straw Hat, ay kapansin-pansin na bumalik na sa normal ang kanyang katawan mula sa pagiging isang lolo. Dahil naman nga sa napakalakas na burst ng Conqueror's Haki na pinakawalan ni Imsama, ay mas lalo pang ginanahan sa pagkain si Luffy. Dito fa may gulat na gulat si Luffy
sa napakalakas na haki na kanyang naramdaman. At napatanong pa nga siya kung ano raw bang klase ng kalaban ang kanilang kailangang harapin at bakit raw ba sobrang bigat at bagsik ng pinapakawalan nitong haki. Sinabi ni Luffy na kailangan pa raw niyang kumain ng mas marami dahil kung hindi raw niya pupunuin ang kanyang tiyan bago ang kanilang laban ay siguradong hindi niya matatalong malakas na kalabang to. Sa sumunod na panel naman may bumalik na ulit ang eksena sa matinding laban sa pagitan ni Im-sama at ng Accursed Prince. At dahil nga sa sandaling pagkaalala ni Im-sama sa nakaraan nila Joy Boy ay saglit na nawala ang kanyang atensyon sa laban. Ang panandaliang pagka-distract naman na ito ni Im-sama ay kagad na sinamantala ni Prince Loki upang mapuruhan niya ito ng kanyang Ragna Izuchi na atake. Kaya naman dahil dyan ay buong persang sinalo ni Im-sama ang magkahalong Advanced Conqueror's Haki at ang enerhiya ng kidlat mula sa ataking pinakawalan ni na Prince Loki at Ragnar. Dito may tinanong ng Accursed Prince si Im-sama kung paano raw ba nito nagagawa na mawala ang kanyang focus sa kanilang laban. Dagdag pa ni Prince Loki ay mukhang hindi raw nirerespeto ni Im-sama ang kanyang taglay na lakas. Kaya nito nagagawang mawala sa sarili sa kalagitnaan ng kanilang pagtutuos. Habang sinasabi naman niya ng Accursed Prince may makikita natin ang katawan ni Im-sama na mabilis na tumalsik papunta sa katawan ng Treasure Tree Adam. At sa lakas nga ng pwersa ng atake ni na Prince Loki at Ragnar ay halos bumuo ng katawan ni Im-sama sa maalamat na puno. Habang nakabaon naman nga ang katawan ni Im-sama sa Treasure Tree Adam, ay tsaka naman biglang nag-transform sa kanyang Nidhogg form si Prince Loki. At sa unang pagkakataon ay makikita natin na tila ba nasindak si Im-sama nang makita niya ang mythical Black Dragon form na ito ng Accursed Prince. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa si Prince Loki at kagad na siyang nag-ipon ng enerhiya sa kanyang bibig bilang paghahanda sa pagpapakawala ng signature finishing move ng kanyang Nidhogg form. Makikita rin naman natin si Im-sama na sinasagawa ang hand sign na kanyang ginagawa sa tuwing ginagamit niya ang kanyang technique na Omen. Subalit imbis nga na isang kamay lang, ay dalawang kamay ang ginamit ni Im-sama upang gawin ang hand sign ng Omen at pagkatapos na pinagpatong niyang dalawang hand sign na ito. Hindi naman nagtagal at kagad na ngang pinakawala ng Accursed Prince ang kanyang inipong lightning energy sa kanyang bibig. At dito'y pinakawalan na niya ang signature finishing move ng Nidhogg na Thorheim. Sadyang napakabangis ng ginawang sequence ng pag-atake dito ni Prince Loki dahil pagkatapos nga niyang mapuruhan ng Ragna Izuchi si Imu at paliparin ito sa Treasure Tree Adam, ay tsaka naman niya to tinutukan ng Thorheim at pinakawalan nito sa halos point blank na distansya. Sa paraang yan may matitiyak ng Accursed Prince na sasaluhin ng katawan ni Im-sama ng buong buo ang lahat ng pwersa ng kanyang malakas na atake. Yun nga lang sa oras na nahawi na ang usok na dala ng napakatinding pagsabog na idinulot ng Thorheim ni Prince Loki, ay makikita natin si Im-sama na hindi man lang nagtamo ng malaking pinsala at konting maliliit na galos lang sa kanyang mukha ang mapapansin nating binigay sa kanya ng magkasunod na finishing attack ng Accursed Prince. Habang nakangiti naman nga si Im-sama ay nasabi niya sa kanyang sarili na mukhang nagbalik na raw pala talaga si Nidhogg sa panahong to. Grabe sobrang lalakas na nga ng mga pinakawalang atake ni Prince Loki na buong persa pang sinalo ng katawan ni Im-sama. Subalit maliit na galos lang ang naging epekto nito sa kanya. Hindi ko tuloy maisip kung paano magagawa ni Luffy na mapinsala si Im-sama. Gayong ang mala-ancient weapon nga na atake ng Accursed Prince ay halos baliwala lang sa kasalukuyang King of the World. Kayo ba ano sa tingin nyo? Itutuloy kaya ang laban ni na Prince Loki at Im-sama sa susunod na chapter? O magkakaroon kaya ng isang napakalupit na flashback katulad ng God Valley kung saan ipapakita sa atin ni Oda kung ano nga ba talagang totoong ugnayan sa pagitan ni na Im-sama, Joy Boy at Nidhogg? May iba pa kayang tinatagong alas si Prince Loki para butasin ng pambihirang depensa ni Im-sama? O kakailanganin na ba niya ng tulong ni Luffy para matapatan nilang dalawa ang lakas ni Imu?
Posible kaya fam na sa dulo ng laban ni na Luffy at Prince Luffy kay Im-sama ay matalo pa sila? Subalit sa punto nga natatapusin na sila ni Im-sama, ay saka naman darating sa eksena si Shanks para iligtas silang dalawa at para siya na mismong magtuloy ng laban. Grabe fam no? Sobrang astig siguro kung ganun nga ang mangyayari. Lalo na nga't para bang mababa ang tsansa na matalo si Im-sama sa Elbaf. Dahil kung ganun ay baka bigla na lang matapos ang One Piece nang wala sa oras. Kaya malaki talaga ang posibilidad na hindi pa dito mangyari ang full-blown na bakbakan laban kay Im-sama. At ang mga nangyayari ngayon ay pawang mga patikim pa lang para sa magaganap na Final War. Si Oda na rin kasi mismong nagsabi fam na meron pang magaganap na malaking digmaan na sa sobrang tinding araw ay magmumukhang duwende ang naganap na digmaan sa Marineford Arc. Kayo na lang fam ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung may interesanteng bagay pa kayong napansin sa napaka-exciting na chapter na to ah. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!